Kapwa tinukoy ng Philippine National Police at AFP Western Mindanao Command ang isang alias Kama, nakabilang sa mga person of interest sa mga pagsabog sa Jolo. Sa panayam ng CNN Philippines, sinabi ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde, miyembro ng grupong Adyang-Adyang si alias Kama. We have a person of interest, members of the Adyang-Adyang group who are affiliated with the ASG and are pledging allegiance to ISIS. One was identified as Kama. This suspect were seen through the Cctv footages before and after the incident, after the explosions. So they were identified. So they are now basically persons of interest, and they were identified as members of the Adyang-Adyang group. These Adyang-Adyang groups are young persons that are being used by the ASG. And some of them are, their parents are also members of the ASG. Hindi bababa sa 4 ang persons of interest ang tinitingnan ng mga otoridad. Sa panayam naman kay AFP West Mincom spokesman Lieutenant Colonel Jerry Besana, sinabi niyang paghihiganti ang motibo sa mga pagsabog. Not only 3 or 6, but as far as we know, the membership of this group around more than 10, like 13, and the real motive of it is to get even with the death of the brother of alias Kama. You know, he was killed sometime last year around August. Umabot na sa 22 ang bilang ng mga nasawi sa pagsabog sa Jolo noong linggo. Sa programang The Source, sinabi ni Interior Secretary Eduardo Año na magpapatuloy pa rin ang investigasyon sa naganap na pambobomba. It already rose to 22 because one died the other night and another one died yesterday. So 22 all in all. Sir, those injured... including 5 Army soldiers and 1 Philippine Coast Guard personnel. Sa inilabas na kuha ng CCTV, tinukoy ni Secretary Año ang 4 na lalaking tinuturing na persons of interest. Itong 4 na ito kasi ay more or less may naka-identify na they are part of the ASG Adyang-Adyang group. This is what we call the urban terrorist group. Parang mga underwriters ito ng regular Abu Sayyaf, used to run errands and provide support by providing safe house and relaying communications. Makikita rin sa CCTV na may inabot ang isang lalaki sa kanyang kasama bago siya tumakbo habang nagaganap ang pagsabog. Nung nagsama-sama po sila and then nung naghiwalay, yung lalaki pong naka-blue, parang meron pong pinasa doon sa isa niyang kasamahan. Let's play that. Ayun. What was that, sir? I mean, medyo malayo po, but do you have any theory on what that was all about, sir? Well, it looks like a cell phone was being handed to the other companion, and the guy ran counter to the direction of the crowd. Opo. And he has been identified already. Mayroon ng pangalan yan at subject na rin yan sa ating manhunt. Hindi naman isinasantabi ng DILG ang anggulong suicide bombing. We're not discounting that because I have some information also, but it's not yet validated, that a couple was involved in the bombing, and the first one was shot by the woman, the second one was shot by the male, but it has to be validated still. But there are some witnesses who survived the blast that somebody saw a woman with a black jacket carrying a black bag who sat down on the 4th row. So there is that possibility that that black bag contained the bomb that exploded on the first explosion. Aminado naman si Anyo na nagkaroon nga ng pagkukulang sa seguridad ang militar matapos ang naganap na plebisito sa Bangsamoro Organic Law. Samantala, iba naman ang pananaw ng militar hinggil sa anggulong suicide bombing sa Jolo. Sa panayam sa CNN Philippines, sinabi ni Colonel Jerry Besana ng AFP Western Mindanao Command na propaganda lamang ng mga teroristang grupo ang pagsasabing suicide attack ang pag-atake.
After the post-blast investigation, we found out the bomb signature, and the CCTV footage itself provided us the instance when the one who triggered the bomb is there. So it's really 100% now that the bomb was remotely detonated, and even the timing itself gives us the conclusion that this cannot be a suicide bomb attempt, and that's only a propaganda by those who would want to claim it or anything or some other reason. So this is not a suicide attempt or suicide bombing. Kapwa tinukoy ng Philippine National Police at AFP Western Mindanao Command ang isang alias Kama na kabilang sa mga person of interest sa mga pagsabog sa Jolo. Sa panayam ng CNN Philippines, sinabi ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde, miyembro ng grupong Adyang-Adyang si alias Kama. We have a person of interest, members of the Adyang-Adyang group who are affiliated with the ASG and are pledging allegiance to ISIS. One was identified as Kama. This suspect were seen through the CCTV footages before and after the incident, after the explosions. So they were identified. So they are now basically persons of interest, and they were identified as members of the Adyang-Adyang group. These Adyang-Adyang groups are young persons that are being used by the ASG. And some of them are, their parents are also members of the ASG. Hindi bababa sa 4 ang persons of interest ang tinitingnan ng mga otoridad. Sa panayam naman kay AFP West Mincom spokesman Lieutenant Colonel Jerry Besana, sinabi niyang paghihiganti ang motibo sa mga pagsabog. Not only 3 or 6, but as far as we know, the membership of this group around more than 10, like 13, and the real motive of it is to get even with the death of the brother of alias Kama. He was killed sometime last year around August. Personal na nakiramay si Pangulong Rodrigo Duterte kahapon sa mga namatayan at mga sugatan dahil sa mga pambobomba sa simbahan sa Jolo. Ang utos ng Pangulo sa pulis at militar, tapusin na ang mga terorista sa isla ng Sulu. Ito'y sa gitna ng kanyang pagbisita sa pinangyarihan ng pagsabog sa Jolo. Makikita sa mga larawan na ininspeksyon mismo ng Pangulo ang Cathedral of Our Lady of Mount Carmel, ang simbahan kung saan nangyari ang pag-atake. Kasama niya ang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio at dating Special Assistant to the President na si Bongo. Nangyari ang pagsabog Linggo ng umaga sa gitna ng isang misa. Nasawi sa insidente ang 22 katao habang higit 100 iba pa ang sugatan. Una nang sinabi ni Presidential Spokesperson Sal Panelo, naggalit at dismayado ang Pangulo sa nangyaring pambobomba at maaaring may mga lapses umano o pagkukulang sa hanay ng mga otoridad sa nasabing bayan. Ngunit, nilinaw din niya, tiwala ang Malacanang sa mga sundalo sa pagsisiguro ng kaligtasan ng Jolo, lalo na sa pagpapatupad ng batas militar. Kabilang sa mga nasawi sa pagsabog sa Jolo ang isang miyembro ng Philippine Coast Guard, si Seaman Second Class JP Galicia. Kinundina ng Muslim at Catholic community sa mga pagsabog sa Our Lady of Mount Carmel Cathedral sa Jolo, Sulu noong linggo. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pakikiramay ang Saudi Arabia, ang tinaguriang birthplace of Islam sa mga biktima ng pambobomba, pati na sa gobyerno at mga Pilipino. Dagdag pa nito, hindi nito pinapayagan ang anumang uri ng karahasan at terorismo. Nakiramay din ang Organization of Islamic Cooperation, ang pinakamalaking grupo ng Muslim-majority countries sa buong mundo. Hiniling din nila ang mabilis na paggaling ng mga nasugatan sa pagsabog. Binubuo ng 57 bansa ang organisasyon, kabilang dito ang Saudi Arabia. Tinawag naman ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle na hindi makatao ang pambobomba sa Jolo. Dagdag pa niya, bukas ang simbahang Katolika na tulungan ang mga biktima. Nanawagan din si Cardinal Tagle sa mga nasa likod ng pagsabog na humingi ng kapatawaran sa Diyos at magbagong buhay na. Samantala, sa panayam naman sa rector ng Our Lady of Mount Carmel Cathedral na si Father Jefferson Adua, sinabi niyang nag-iwan ng matinding sugat sa kanilang puso ang pagsabog. Lungkot, saka very low moral yung aming
parishioners. Some of them would want to leave the island, to go far. So, it has been the trend sa mga parishioners namin dito when they are threatened, may mga extortion letters, may mga kidnap, nabanta sa kanilang buhay. All they could do is just leave the place. Just in a blink of an eye na magbabago yung kanilang buhay, yung kanilang future. Pag-aaralan ng buhay lahat. Nilinaw ni Acting Sulu 1st District Representative Jericho Nograles ang patuloy na lockdown sa Jolo, Sulu. Sa programang The Source, ipinaliwanag ni Nograles na limitado lamang ang saklaw ng ipinatutupad na lockdown. The threats to Mount Carmel started about 5 months ago. In fact, 5 months ago, there is no vehicular traffic that is allowed within a cordoned area around Mount Carmel. Ikinwento din ni Nograles kung saan itinanim ang unang bomba. We are talking about the 4th pew from the altar. And that explosion happened in the middle of the second reading, which means that we know it's a planned attack. It was meant to let the churchgoers rush to the exit where a second explosion was waiting. At matapos nito ay siya namang pagsabog ng ikalawang bomba. Eyewitnesses that have spoken to me personally have said that the explosion as they exit, the second explosion as they exited, threw people as far as 3 meters away. Dagdag pa ni Nograles, malaki ang naitulong ng batas militar sa Mindanao. It's not a perfect martial law, and we cannot, and there's always that human factor. Is martial law justified? Yeah, more so right now. More so right now. If there wasn't martial law 5 months ago, making that security cordon is harder. Muling mapapanood ang panayam kay Congressman Nograles sa The Source mamayang alas 2 ng hapon at alas 7:30 ng gabi. Sa ibang balita, diringgin ng Korte Suprema mamayang hapon ang mga argumento ng mga pabor at kontra sa pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Haharap sa kataas-taasang hukuman si Solicitor General Jose Calida para depensahan ang extension ng batas militar. Kailangan niya ring patunayan na may sapat na basehan para sa martial law sa Mindanao. Iginiit naman ng mga naghain ng petisyon na hindi na kailangan ng batas militar dahil tapos na ang giyera sa Marawi at natalo na ang Maute Group. Giit ng mga petitioner, wala na sa panganib ang publiko at wala namang rebelyon sa Mindanao. Ngunit ayon sa pamahalaan, may datos ang militar at pulis na patuloy pa rin ang rebelyon sa rehiyon. Binigyan din ng Malacanang mas kailangang isailalim ang Mindanao sa martial law matapos ang pagsabog sa Jolo. Well, they're saying that martial law, despite martial law, there has been bombing and therefore martial law should be lifted. With more reason, martial law should be in place because if you can do that under a martial law regime, then the more reason you should maintain it and be more strict in the implementation of security measures in that area. Tagumpayan naging plebisito noong nakaraang linggo ayon sa COMELEC at para sa kanila hindi direktang maiuugnay ang pambobomba sa Jolo sa naging resulta ng botohan. Makibalita tayo sa aming correspondent na si Trisha Terada. Trisha? Yes, Pinky, makukonsider nga daw na tagumpay ang katatapos lamang na plebisito para sa pagraratifika ng Bangsamoro Organic Law ayon sa COMELEC. 85% ang naitalang voter turnout. Ito yung mas mataas dun sa tinataya nila sanang 75% bago magsimula yung plebisito. Lumalaro lang sa 52 to 54% ang turnout sa Cotabato City at Isabela City. Wala rin daw na paulat na election-related violence sa araw ng plebisito. Bagaman nagkaroon ng pagsabog sa Sulu ilang araw lang matapos ng plebisito, wala pa rin daw direktang koneksyon na nagpapatunay na ito ay isang election-related violence. Sa ngayon, tuloy pa rin daw yung ikalawang plebisito para sa inclusion ng 6 na bayan sa North Cotabato at mahigit 4 barangay sa Lanao del Norte sa February 6. Mas pinaiigting daw ng ngayon ang seguridad para dito. Samantala, bukas din naman daw ang COMELEC kung sakaling magsumite ng request for exemption ng economic managers para sa election spending ban. Pero kailangan pa rin daw itong suriin. Mukhang magiging komplikado lamang
daw kung blanket exemption ang hihingi nila dahil mas maganda sana kung malinaw kung magkano at saan gagastusin ang pondo. Naghahanda na rin ng COMELEC sa paglalabas ng mga bagong panuntunan sa paggamit ng social media para sa pangangampanya. Pinky? Maraming salamat sa iyo, Trisha Terada, nag-uulat. Inaprubahan na ng House Committee on Appropriation ang pagpapalabas ng show cause order kay Budget Secretary Ben Diokno. Makibalita tayo sa aming correspondent na si Zian Arcangel. Zian, para saan ito? Pinky, pinagpapaliwanag ng House Appropriations Committee si Budget Secretary Benjamin Diokno sa kanyang di pagsipot sa pagdinig ng Kamara ukol sa di umano'y mga anomalya sa 2019 national budget. Inaprubahan ng komite sa pagdinig ngayong umaga ang paglalabas ng show cause order para kay Diokno. Ayon sa committee chair na si Camarines Sur Representative Rolando Adaya Jr., katakataka ang kawalan ng interes ni Diokno na sagutin ang mga tanong ng mga mambabatas tungkol sa budget, gayong nais na ng kalihim na maipasa agad ng Kongreso ang General Appropriations Bill. Nauna nang sinabi ni Diokno na hindi siya dadalo sa pagdinig ng Kamara dahil nabastos na siya di umano ng mga mambabatas nang siya ay dumalo sa question hour ng Kamara. Idinidiin ni Andaya si Diokno sa di umano'y maanomalyang 75 billion insertion sa 2019 budget ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Andaya, kahit pagahol na sa oras ang Kongreso na maipasa ang 2019 budget, hindi niya hahayaang maaprubahan ito basta-basta. Nangako siyang hihimayin ang pinakamaliit na detalye ng General Appropriations Bill sa pagpapatuloy ng Bicameral Conference Committee meeting tungkol dito mamayang gabi sa Makati. Ayon kay Andaya, magiging madugo at mahirap ang mga susunod na araw para sa mga mambabatas na kasama sa BICAM dahil marami pang issue na kailangang resolbahin sa budget bago ito mapasa. Pinky? Maraming salamat sa iyo, Zian Arcangel, nag-uulat. Samantala, lusot na sa final reading sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na magbababa sa minimum age of responsibility sa 12 anyos. 146 ang bumoto pabor dito, habang 34 naman ang kumontra. Nakapaloob sa panukala ang pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 kung saan 15 anyos ang minimum age of responsibility. Sa ilalim ng bagong panukala, ibababa sa 12 anyos ang edad ng mga pananagutin sa batas kung mapatunayang nasa wastong pag-iisip na sila nang gawin ang krimen. Ang mga mahuhuli sa kasong murder, kidnapping at rape, patutuloyin muna sa Bahay Pag-asa o yung tinatawag na Juvenile Intervention and Support Centers. Papangasiwaan ito ng Social Welfare Department. Papalitan rin ang mga katagang criminal responsibility at gagawing minimum age of responsibility of children in conflict with the law. Kakaiba naman ang naging estilo ng isang kongresista sa paghahayag ng kanyang boto hinggil sa panukalang batas sa pagbaba ng age of responsibility. No ang boto ni Nueva Ecija 3rd District Representative Ria Vergara at narito ang kanyang rason. Honorable Speaker, the words from this 90s hit song say simply why I vote as I do. As a legislator, and because I'm a mother, I vote no emphatically. Philippines Cup.